Or ano ba yan, boy? Forever ano na ba yan? Oh. Tormented ka na. Oo. Tsaka yung tolerance mo dyan, hindi nagbabago. Parang pang tao pa rin. Oo. Hindi ka namamanhid dyan. Walang hanggang pain yan. Hindi ka na pwede maligtas dyan kung Hindi na. makaawa kay God. Hindi na. Hindi na kaya kasi ano eh. Yung sabi nga ano eh, kahit isang patak lang man lang daw ng ano eh. Kahit isang patak man lang daw ng ano, ng tubig. Oo. Hindi mo mararanasan dyan. I want you to pause kung ano man ang ginagawa mo. And I want you to think about this. One day, you and I, we're all gonna die. 155,000 die every single day. Pwede kang mamatay habang naglalakad, pwede kang mamatay habang natutulog. Ang tanong, do you know God? Do you have an intimate relationship with Him? Agree ako sa mga sinabi nung nakaway. Piling ko nagbabasa siya ng Bible. Kasi tunay, hell is eternal place of punishment with unending fire. Hindi namamatay na apoy at hindi 100 years, hindi 1,000 years, kundi forever. For eternity. Saka yung sa pangalawang sinabi niya na kahit isang patak ng tubig, hindi mo mararanasan doon. I think he's referring to the story of rich man and Lazarus. So hell is real, whether you believe it or not. Kasi nabasa ko sa comment section ng video nila na ang daming hindi naniniwala sa hell, hindi daw totoo. Alam niyo ba na Jesus talked more about hell than heaven? Tapos sasabihin na naman dyan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ba't naman kami maniniwala kay Jesus? Fictional character lang naman yan. No. Historical evidence prove that Jesus died and rose from the dead. At kung may patunay na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ibig sabihin, totoo lahat ng nasa Biblia. Bakit? Kasi halos lahat ng prophecy ay napulfill na ni Jesus Christ. Pero gusto kong malaman nyo na yung hell ay ginawa ng Diyos para kay Satan at sa mga anghel niya, yung mga demonyo. So if you go to hell, it's your choice. Imagine, diba? 2 days lang tayong hindi matulog. Ang bigat-bigat na sa pakiramdam. Sa hell, you will be tormented at hindi ka makakatulog doon. Imagine that. And another fact about hell is, it's a place of outer darkness. Why outer darkness? Tandaan nyo, ang hell ay permanent separation from God. At sa hell, hindi mo na mararamdaman ang presence ni God. God is light. So kung wala ang presence niya, outer darkness ka. Unfair ba ang Diyos dahil may mga taong mapupunta sa hell? No. Araw-araw niya tayo binibigyan ng chance at opportunity para tanggapin ang libreng regalo. Ino-offer niya sa atin libreng regalo ng kaligtasan through Jesus Christ. Pero may mga taong patuloy na nire-reject yun. Minsan, iniinsulto pa nila ang Diyos. Kaya kapag namatay sila without Jesus Christ in their life, they will surely go to hell. Why? Because Jesus is the only way. Ganun lang kasimple. Jesus is the way to eternal life. Ang katotohanan ay imposible sa ating mga tao ang makapunta sa langit. Kasi we are all sinners. Lahat tayo nagrebelde sa Diyos. And God is holy. Hindi tayo pwede sa presence niya. But He made a way. Dahil mahal niya tayo ng sobra. Jesus took the human form, died and rose from the dead, defeated death, Satan, and sin. Para kapag pinut mo yung trust mo at faith mo sa Kanya, you will be saved. Sabi sa Romans 10 verse 13, for whosoever called the name of the Lord will be saved. That's the good news. Yan yung magandang balita. Today is the day of salvation. Kada hinga mo, kada gising mo ng umaga, opportunity at chance yan na binibigay sa iyo ng Diyos. It will not take 20 seconds. Close your door, bow down, and admit that you are a sinner and you needed a Savior. And that's Jesus Christ.